Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Ignatius of Antioch. He is a bishop and martyr. Meron po tayong kasabihan, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Yung nais kong palitan natin ito, hindi po talaga mahirap magpakatao. Ang mas mahirap po ay ang maging totoo. Bakit nga mga kapatid, ang hirap magpakatotoo? Kasi marahil marami tayong gustong itago. Siguro dahil nahihiya tayo, mayroong sense of shame. Mahirap magpakatotoo dahil siguro nais nating maging katanggap-tanggap tayo sa mata o grupo ng mga tao. O marahil nahihirapan tayong magpakatotoo kasi ayaw nating mahusgahan, takot tayong maiwanan, takot tayong mabatikos, takot tayong na baka hindi tayo matanggap. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, mayroong pong babala ang Diyos. Sabi niya, beware of the leaven of the Pharisees, that is hypocrisy. Yung leaven po kasi ay tinitingnan ng mga Hudyo na mayroong yung fermenting characteristic nito ay may corrupting agent. Kaya po ginagamit lamang yung leaven bread sa Passover. Kaya po ang pinupunto ng Diyos, ang pagsisinungaling, ang pagbabalat kayo ay nakakahawa, na ito ay magiging pamamaraan na makalimutan natin ang magpakatotoo. Mga kapatid, napakaganda po na mapaalala sa atin ngayon. Sabi ng Panginoon, walang maitatago na hindi mabubunyag o nakatago na hindi mailalabas. Isa itong paalala na hindi tayo dapat nagtatago, hindi dapat tayo nagpapanggap kasi sa kahuli-hulihan, tayo din na masasaktan sapagkat sa pagbabalat kayo, pinagloloko lang natin ang ating sarili kaysa sa iyong pangloloko natin sa ibang tao. At yan yung mas masakit. Kaya nais ng Diyos na maging totoo tayo, magpatotoo tayo, at maging totoo lamang tayo sa ating sarili. Sapagkat sa ating pagiging totoo, tayo tunay na nagiging tao. Ito yung mahalaga mga kapatid. Pero being true comes always with a price. Well, some will not accept us, will not understand us when we side with the truth. Because a lot of people would not like to confront or face the truth. And so when we side with the truth, when we stand for the truth, then some people will hate us. We might even lose some people we consider friends just because we are siding with the truth and we are standing for the truth. But Jesus is encouraging us in our gospel reading today, let us not be afraid, because there is only one whom we should be afraid of, and that is the one who can take away our life, and the one who can only give us true life. Mga kapatid, sana po napalalahanan sa atin na ang katotohanan ay hindi dapat pinagtatakpan, ikinahihiya. Dapat itong ibinubulgar, dapat itong ipinagsisigawan, dapat itong ipinapakita. Sapagkat sa katotohanan lamang tayo tunay na magiging tao at magpapakatao. Sa katotohanan lamang tayo tunay na magiging malaya, sabi nga ng ating Panginoon, at sa katotohanan lamang tayo tunay na makakaranas ng kaligayahan.
Kung nais nating magpakatao, maging malaya at maging masaya sa buhay, magpakatotoo tayo dahil sa katotohanan, ibig sabihin yan, kakampi natin ang Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.